hasta la Visayas. Free energy. Does it really works? Napanood mo na ba ang ganitong mga setup? Kahanga-hanga, di ba? Ang malaking katanungan, totoo ba naman? O baka naman, isang fairy tale story lamang. Hello mga idol, and welcome back to my channel. Out of curiosity mga idol, ginawa ko ang video na ito para may share sa inyo ang isang makatotohanang pamamaraan ng free energy water pump setup. Umpisahan na natin mga idol. Isang simple at pangkaraniwang setup lang ang gagawin ko. Una ay ipinasok ko muna ang hose sa pressure tank para malagyan ito ng tubig. Sa pagkakataong ito ay nakatagilid muna ang pressure tank. Ito'y upang maglaman ng mas maraming tubig na mag-o-overlap sa inlet pipe kapag itinayo ang pressure tank. At nang mapuno na po ang tangke ay tinanggal ko na po ang hose, isinarado po ang manual valve. Saka ko po itinayo ang tangke para hindi po tumulo ang tubig. Sa inlet mga idol ay gumamit po ako ng 1-inch pipe. Kasabay nito ay nag-install din po ako ng isang foot valve na parehong sukat. Kapag nakakapanood tayo mga idol ng mga free energy water pump setup, it looks amazing, di ba? Pero lagi may katanungan, di ba? Does it really works? There is always argument. Beyond that, somebody believe. Pero marami rin ang hindi naniniwala. Sa pagkakataong ito ay tinanggal ko muna ang strainer. Iniisip ko kasi posibleng hindi magbukas ang foot valve dahil sa mahinang vacuum pressure na posibleng makreate ng tangke. Isa pa, medyo matigas ang spring. Kailangan ng medyo malakas na vacuum pressure o malakas na suction para lang ito mag-open. Pinuno ko muna mga idol ng tubig ang pipe na konektado sa foot valve bago ko ikinabit sa horizontal pipe patungo naman sa tangke. Sa pagkakataong ito ay tinali ko po muna ang pipe upang maghang ang foot valve sa loob ng timba. Pagkatapos nito ay binuksan ko naman po ang inlet valve. And then, the full setup is ready now. Sa outlet naman po ay gumamit lang po ako ng 1/2-inch pipe. Isang simpleng experiment lamang naman po ito. At dahil ready na ang lahat, umpisa na natin. Buksan natin ang valve. Sa pagbukas ng valve ay mapapansing malakas ang unang pagbuga ng tubig. Ganun pa man, mapapansin dahan-dahan din itong humina ng bahagya. Hanggang sa tuluyan na nga pong tumigil ang daloy nito. So ang ibig sabihin, tama ang suspets ako na hindi kayang higupin ang foot valve upang ito ay magbukas. Subukan naman nating i-bypass ang foot valve sa pamamagitan ng pagtulak nito sa ilalim ng timba upang mag-open. At ito na nga po mga idol, sa simpleng pagbukas ng foot valve ay tuluyan na nga pong lumabas ang tubig sa ating outlet. Ang ganito pong proseso ay talaga pong nangyayari. Isang simpleng paraan para matransfer ang tubig from one place to another one na hindi na po kinakailangan gumamit ng anumang external energy tulad po ng mga pumps. Sapat na po na meron po tayong air pressure at gravity. Ito po ang tinatawag na siphoning effect or siphon method, which is the water well moves from higher potential energy to lower potential energy. Ang tubig po ay kusang dadaloy lamang kung mas mataas po ang source kaysa destination ito. Obserbahan nyo mga idol yung mga amazing video na free energy water pump, lalo na yung sa tabing ilog or tabi ng irrigation. Ginagawa nila, hinahabaan nila yung outlet para lang makuha nila yung lowest point of destination. Dahil sa parang ito lamang gagana ang ganitong sistema. How about like this method mga idol? Do you think it really works? What they are trying to do here is perpetual motion, which is simply impossible. It will never suck water from the deep well. Gagana lang ang ganitong setup hanggang may laman ang container. Subukan naman natin ibaba ang location ng timba. The water is still flowing. Ito'y dahil mas mataas pa rin ang source of level ng water natin kaysa sa outlet. So in this case, mga idol, gravity is a source of potential energy. Kaya ang flow rate po is nakadepende rin base sa taas ng input natin. Kung mas mataas, mas magaling. This is the reality mga idol. Water will flow only in one direction. Other than that, kailangan munang gumamit ng external source of energy para lang mapasunod ito sa iyong kagustuhan. In summary, siphoning application is very effective and very useful method for transferring liquid from one place to another na hindi na po natin kinakailangan gumamit pa ng external energy. But of course, we have to consider the location if this is applicable. Always remember that water can only free flow from high level to a lower level. Hanggang dito na lang mga idol at maraming salamat po sa panonood ng video na ito. God bless you all.